Unti-unti nang lumalabas ang kapangyarihang taglay ni Safrina. Pero nakapagtataka. Saan niya naman ang ganun kalakas na kapangyarihan? Gayong wala namang kapangyarihan ang mga magulang niya. Palaisipan man, pero mas kailangan niyang ibahin pag-iingat ngayon. Dapat siyang umiwas sa mga mata at galamay ni Rizal. Naiintindihan ko po, Lolo. Dati po, baliwala lamang sa akin ang mga sinasabi mo. Ang tanging nais ko lang ay malaman kung sinong pumaslang sa mga magulang ko. Pero naisip ko ngayon, hindi pa nga talaga ako lubusang handa. Ay, salamat naman. At nauunawaan mo na ngayon, Safrina. Salamat din po sa walang humpay na pagpapaalala sa akin na kailangan ko pa ng puspusang pag-iensayo, na hindi basta-basta ang gusto kong pasukin. Basta narito lang kami ni Lucas, handang sumuporta sa iyo at umalalay. Safrina, narinig ko yung pinag-usapan niyo ni Lolo. Totoo ba na nakakahinga ka sa ilalim ng tubig? Oo, Lucas. Ako nga nagtataka rin. Pero sabi sa akin ni Lolo, bahagi daw yun ng special ability ko. Ang galing mo naman, Safrina. Ang lakas ng kapangyarihan mo. Sana ako din. Sana may kapangyarihan din ako, kagaya mo. Oh, Lucas? Saan ka pupunta, Prinsipe William? Aalis ka? Oo, bakit? Nais kong sumama. Saan ka man pupunta, sasama ako. At hindi mo ako mapipigilan. Oh, Bella. Lucas, bababa ka ba ngayon ng bayan? Hindi, Safrina. Tutulong ako kay Lolo. Pupunta siya ngayon sa gubat upang manguha ng kabute. Talaga? Gusto ko rin sumama. Tingin mo, isasama kaya ako ni Lolo? Siyempre naman. Ikaw pa ba? Hindi ka naman magawang tanggihan ni Lolo eh. Kaya sige na, magayos ka na. Para makaalis na tayo. Kanina pa yung nakagayak si Lolo. Sige, tayo na. Yan ang gusto mo, sakalin ako. Gusto ko rin namang mapag-isa, Bella. Bakit mo na naisip mo pag-isa? Kung nandito naman ako, handa kitang samahan, Prinsipe William. Ang gusto ko mapag-isa, yung tahimik. Yun ang gusto ko, Bella. Ha? Sana naman kahit ngayon lang, unawain mo naman ako. Sige, pagbibigyan kita. Pero ngayon lang ah. Sa susunod, hindi na. Salamat. Ngayon lang. Sa susunod, hindi na ako papayag. Sabi ni Lolo, huwag daw tayong lalayo masyado. Delikado dito. Masyadong matarik at matayog tong inakyat natin. Bakit kasi dito nyo naisipang pumunta? Meron namang patag. Mas maraming tumutubong kabote dito. Kaya naisip namin ni Lolo na dito na lang pumunta. Oo, kaya lang masyadong delikado. Tsaka ang taas na nitong inakyat natin ah. Aray ko, masakit na sa kamay eh. Umawa ka maigi dyan sa mga bato. Baka kung mahulog ka, hindi ka bubuhayin dito. Mataas oh, maraming bato pa sa ilalim. Wala kang tiwala sa akin. Kaya ko to. Kayang-kaya ko to. Wala naman akong sinasabing hindi mo kaya. Bilisan na nga natin para makabalik na tayo sa kinaroroonan ni Lolo. Sige!
kabutihang bayan. Marami kasing patay na sanga ng puno dito. At saka, mamasa-masa yung lupa. Kaya maraming tumutubong kabute. Tama ka, marami na tayong ulam. Marami pa tayong maibebenta mamaya. Tsak na matutuwa nito si Lolo. Oh, Anong tunog na yun? Saan galing yun? sa akademya. Tunog yun na naghuhudyat na magsisimula na ang klase. Bakit mo alam? Palagi akong narito sa Frina. Hindi para manguha ng kabute, kundi upang panoorin ang mataas na tore ng palasyo at ang akademya. Huwag mo akong kawahan dyan. Makakapag-aral din ako dyan. Huwag mo nang pangarapin ang imposible. Sa Frina. Lolo! Lolo, nandito na po kami! Lolo, narito na po kami. Oh, Lolo! narito na kagad kayo. Nako, ang bilis nyo namang matapos. Binilisan po talaga namin para po wag tayong abutin ng mataas na sikat ng araw. Lolo, marami po kaming nakuha na mga kabute. Heto po oh. Nakakatuwa naman. Marami tayong ibebenta nito. Oh, tayo na mga po. Umuwi na tayo. Sige po! Tara po. Ang daming tao. Nakakaawa naman sila kung titingnan. Katulad din namin. Hapis sa mga katawan. Gula-gula nito mga damit. Butas ng sapatos. Halos kung ano-ano nang binibenta. Upang may maipangtawid gutom lang. Ay, bakit ganito ang kay Syria? Bakit? Eneng, bibili ka ba? Oh, May natitira pa akong tinda rito. Gutom na kasi ako. Hindi pa ako nag-aagahan. ay, kawawa naman siya. Parang may sakit talaga siya. Sa inyo na lang po to. Masarap po yan. Tinapay at tubig. Subalit, paano ka? Huwag niyo po ako intindihin. Ayos lang po ako. Sige na po. Inumin niyo na po yung tubig. Kainin niyo na po yung tinapay para po magkalaman ng sikmura niyo. Maraming salamat ha. Napakabuti mo. Naway pagpalain ka. Maraming salamat dito. Wala pong anuman. Bilang pagtanaw ko sa utang na loob ko sa'yo, heto, sa'yo na ito. Oh, itlog? Itlog po? Oo, galing pa yan mismo sa bundok na pinanggalingan ko. Sa'yo na yan. Itlog ho ito ng ano? Ang laking itlog naman po nito. Sige na, sa'yo na yan. Ingatan mo ang itlog na yan ha. Oh, huh? Saan ka ba galing? Kanina ka pa namin hinahanap ni Lolo. Dun sa may dakong yun. May kinausap lang akong matanda. Alam mo, ikaw kahit kailan talaga. Kung hindi ka nawawala kung sino-sino naman ang kinakausap mo. Teka lang, ano ba yung hawak mo? Patingin nga. Wag! Oh, bakit? Baka mabasag. Mababasag? Alin ang mababasag? Patingin nga, ano ba kasi yung nasa puting telang yan? Sa bahay nilang pag-uwi natin, papakita ko sa'yo. Bakit dito? Hindi ba pwede? Basta, pag-uwi na lang natin. Sige na nga. Teka nga pala, yung bawa nating tinapay, pahingi naman gutom na ako. Tsaka painom na rin ako ng tubig. Ano eh? Ano? Binigay ko dun sa matanda kanina. Ano? Pagkain natin yun sa Frina. Pinamigay mo? Nakakaawa kasi siya.
may sakit siya tapos inuubo pa, kaya binigay ko na lang. Ay, naku naman. May bago pa ba? Tulungan mo na lang akong ipaubos to para makauwi na tayo at makakain na rin ako. Pasensya na talaga, Lucas, ha. Huwag ka nang magalit. Oo na. Di ganito lang pala tayo. Hindi ka magsasalita. Para kang taong toad. Hindi ko naman nininging kausapin mo ako. Diba sabi ko, nais ko mapag-isa. Bakit nandito ka na naman? Paano hindi kita susundan? Para akong tanga dito. Hindi tayo nag-iinsayo. Yung mga inaaral natin sa klase, paulit-ulit lang. History? Kahit siguro ipakwento pa sa akin mula sa umpisa hanggang dulo, kaya ko eh. Yabang mo. Totoo naman eh. Tsaka hindi ako nagmamayabang, no? Ano gusto mong gawin? Magandang tanong. Sa wakas, akala ko habang buhay na tayong ganito eh. Mabuti naman at natauhan ka na. Ano nga kasing gusto mo? Bago pa magbagong isip ko. Gusto kong mga bayo. Mga bayo? Mag-isa ka? Bakit? Ayaw mo? Ano kasi? Ano? Naaalala ko na. Hindi ka nga pala marunong mga bayo. Nakakaawa ka naman. Naturingan kang prinsipe tapos di ka marunong mga bayo. Sapakin kita, gusto mo. Akala mo naman kung magagawa mo. Ikaw na lang. Hindi masaya kung ako lang. Oh, bakit nakalahad yung kamay mo? hawakan mo. Itatayo kita dyan. Tapos, tuturuan na rin kitang mga bayo. Ano sa tingin mo? Bella? Itlog? Seryoso ka, Safrina? Ano naman gagawin mo sa itlog na yan? Baka itlog lang naman yan ng bayawak eh. Sa laki ba naman ng itlog na to, ikukumpara mo sa itlog ng bayawak? Ano naman gagawin mo dyan ha? Ilalagay ko dito sa bodega. Sabi kasi sa akin ng matanda, ingatan ko daw itong itlog na to. Ang hilig mo talaga magpapaniwala, no? Hindi mo naman sigurado kung bugok pala ang itlog na yan. Lucas naman eh. Sige na nga, gagawan ko na ng pugad yan. Salamat, Lucas. Mahal kaya kita. Lucas? Mahal kita. Huh? Kahit pa napakatigas ng ulo mo, ano ba? para na kitang kapatid. Huwag mga guguluhin ng buhok ko. Pasensya na. Sige na, pupunta na ako sa likod ng bahay. Igagawa ko ng pugad niyang itlog. Salamat ha. Walang anuman. Di nga kasi ako marunong mga bayo, Bella. Baka kung mapahamak kong tayo eh. Hindi naman ikaw yung magdadala ng kabayo eh, kundi ako. Kaya sige na, mauna ako sumakaya tapos sumunod ka. Yung isang kabayong gagamitin natin? Malamang oo. Kasi diba, hindi ka naman marunong. Kaya tuturuan muna kita. Hindi nga ako marunong eh. Kahit paturuan mo ako. Ay, marunong ka. Takot ka lang na sumubok. Bella. Ang laking itlog nga nito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking itlog. Bigay ho sa akin niya ng matanda. Naawa po kasi ako sa kanya eh, kaya binigyan ko po siya ng tinapay at tubig na baon namin ni Lucas.
Napakabait mo talaga, Apo. Mana lang ho ako sa inyo, Lolo. Ay, siya, sige. Dito natin sa kamalig ilalagay itong itlog na to. Kasama ng pugad ng mga manok at pugo. Pero dapat, naiinitan to para mapisa ka agad. Ay, alam ko na, Lolo. Hindi naman natin siya pwedeng isama sa itlog ng manok. Kasi masyado siyang malaki. Ilagay na lang po kayo natin siya sa tabi ng lampara. Di ba mainit yun? Tama ka, po. Pwede nga yun. Sana mapisa ka agad to para malaman ko kung anong uri siya ng hayop. Huwag kang mainip, po. Mapipisa din yan. Halika. Punta natin si Lucas. Tulungan natin siyang gumawa ng pugad para sa itlog na yan. Sige po. Dito ka lang ha. Babalikan kita uli. Mamaya, meron ka ng pugad. Anong ibig mo sabihin? Takot ka lang sumubok ulit dahil nagkamali ka na. Pero alam mo bang mas mahirap? Yung tumigil ka sa pagtuklas. Yung itinigil mong pagnanais mong matuto dahil lang nagkamali ka sa unang subok mo. Simple man kung iisipin pero mahirap gawin, di ba? Lahat naman tayo nag-uumpisang hindi marunong Tsaka isipin mo na lang, yun ngang mga marunong nagkakamali pa para mas matuto pa sila. Ang importante lang naman doon, kapag nagkamali ka, bumangon ka. Kasabay ng pagbangon mo, bitbitin mo yung aral kung bakit nagkakamali ka. Para sa susunod na subok mo, hindi ka na ulit magkamali. Salamat. Akalain mo yun? May kwenta ka rin palang kausap minsan. Ano akala mo sa akin? Sumampa ka na nga lang dito sa kabayo. Ipapasipa kita dyan Oo na, oo na. Salamat. Akalain mo yun? May kwenta ka rin palang kausap minsan. Ano akala mo sa akin? Sumampa ka na nga lang dito sa kabayo. Ipapasipa kita dyan Oo na, oo na. Ayan, tapos na yung pugad para dyan sa itlog mo. Salamat, Lucas. Ngayon, ilalagay ko na dito sa pugad si Takugami. Takugami? Sabrina naman, pati ba naman itlog, binibigyan mo ng pangalan? Siyempre, para kapag nabisa siya, may pangalan na siya, di ba? Lagain na lang kaya natin yan. Tsak na, malaki ang laman yan. Pwede nating paghati ang tatlo ni na Lolo. Tumahimik ka nga dyan. Alam mo, bala ko sana pumunta ng dalampasigan ngayon Ano naman gagawin mo dun? Manguha ng lamang dagat. Malaki din kikitain ko dun. Bakit? Hanggang ngayon ba? Nag-iipon ka pa rin ng gintong barya? Oo. Kaya lang, 3 piraso pa lang yung naiipon ko. Lucas, di ba sinabi ko na sa'yo? Walang masamang mangarap sa Frina. Ito yung pangarap ko ang maging mag-aaral ng Kaiseria Academy. Hindi naman sa pinipigilan kita sa pangarap mo. Pangarap mo yan Pero Lucas, hindi ka ba nahihirapan? Mahirap, oo. Pero determinado ako sa Frina. Gusto ko talaga mag-aral sa akademya. Lucas.
ang takbo ng kabayo! Baka mahulog ako! Maging mahinahon ka lang kasi! Para maging mahinahon din yung takbo ng kabayo! Paano ko gagawin? Natatakot ako maling mahulog! Anong ginagawa mo? Yakapin mo ako para wag kang mahulog. Mahirap na, baka mahulog ka talaga. Wala ako sa baba para saluhin ka. Baka kung masaktan ka, Prinsipe William. Ha? Aray ko, ang sakit ng tangiliran ko. Ayos ka lang? Halika, tutulungan kita. Abutin mong kamay ko, tutulungan kita. Ha? Ayos ka lang? Ayos lang ako. Ayos lang ako. Bakit biglang pumasok sa isip ko yung tagpong yun? Hindi ko na dapat pang iniisip yun. Ayan, nakakarami na ako. Ilalagay ko na mga to dito sa dala kong lalagyan. Lucas! Oh, Zafrina? Tulungan na kita. Teka nga, bakit nandito ka? Sabi ko naman, di ba, tutulungan na kita? Halika, tutulungan na kita. Salamat. Walang ano man yun. Kapag ako yung may kailangan, nandyan ka upang tulungan ako. Kaya ngayon, ako naman ang tutulong sa'yo. Salamat. Walang ano man nga yun. Sana may kapangyarihan din akong tulad mo, no? Para madali lang sa akin na gawin yung mga nais ko. Bakit? Naiinggit ka ba dahil may kapangyarihan ako? Siyempre hindi. Ang sa akin lang naman, parang ang dali lang. Kapag kasi may kapangyarihan ka, hindi ka mahihirapan. Diyan ka naman yata nagkakamali. Sa mundong ginagalawan natin, sumpa ang merong kapangyarihan. May kapangyarihan nga ako, pero hindi naman ako malayang gamitin. Kaya ganun pa rin. Para pa rin akong ipinanganak na walang kapangyarihan. Sabrina. Galing ka pala talagang mga bayo. Yan ang libangan ko nung nasa Alteria pa ako eh. Malawak ang rancho ng pamilya ko, kaya marami kaming iba't ibang uri ng kabayo. Nangungulila ka na ba sa kanila? Oo naman, pamilya ko sila eh. Gusto mo ba silang makita? Pwede ba? Pasensya ka na. Wala ako sa katwiran upang bigyan ka ng basbas. Masakit umasa, no? Nangungulila na ako sa kanila. Pero titiisin ko pa rin. Dahil kapag natapos to, babalik din naman ako sa Alteria eh. At uuwi akong suot ang korona ng pagiging reyna ng buong kaharian ng Kaiseria. Bella. Huwag ka mag-alala. Simula sa araw na to, susuportahan kita sa pangarap mo, sa mga gagawin mo. Salamat, Sabrina. Walang anuman. Sino pa ba magiging magkakampi kundi tayo, di ba? Tama ka. Tayo ang magkakampi. Tayo rin ang magkasangga. Tama na nga yan. Mamulot na tayo. Sige. Lolo! Lolo! Oh, bakit apo? May kailangan ka? Dinalan ko po kayo ng mainit na sabaw. Ah. Kumain na po muna kayo. Ay, maraming salamat apo. Gutom na talaga ako eh. Kailangan ko kasing tapusin yung pinapanday ko. Baka bukas tapos na to. Dahil kukuhanin na ito nung bumili. Kung marunong lang po sana ako, tinulungan ko na po kayo dyan. Ay, wag na. Kaunti na lang, matatapos na din naman yan eh. Lolo, Oh, bakit apo? si Lucas po kasi.
Bakit? Anong tungkol kay Lucas? Gusto niya po kasi mag-aral sa academy. Ha? Nagagarap siya ng imposible. At isa pa, kahit may kakayan akong pag-aralin kayo doon, hindi ako papayag. Hindi ko kayo pag-aaralin doon. Oh, Lolo! Mabigat din po palang loob mo sa lugar na yun, Lolo. Alam ko naman po na kontra kayo sa pamumuno nila. Pero hindi ko po akalain na ganyan po kabigat ang loob nyo. Talagang mabigat ang loob ko. Hindi lang sa lugar na yon, kundi sa kanilang pamamalakad. Maging ako rin po, Lolo. Dapat lang sa Frina. Dahil ang mga taong yun ang dahilan ng pagkawala ng mga magulang mo. Sila ang dahilan kung bakit tayo naghihirap ngayon. Sila at wala nang iba pa. Bakit, Haring Rizalde? Kakaunting pumasok na ginto sa ating kaban. At hindi ko ikinakatuwa. Ano ngayon ang balak mo? Nangulikta na tayo ng buwis. Wala na tayong makukuha sa mga magsasaka. Sa Pasperia, mag-igtingin ng pagbimina. Hindi ako makakatulog ng maimbing kung ganyang kaliit ang pumapasok sa ating kaban ng yaman. Sige, magpapadala ako ng anunsyo. Hindi ako natutuwa sa mga nangyayari. Gusto ko ng laruan. Anong ibig mong sabihin? Magpakuha ng 2 estudyante. Yung magagaling. Nais kong makakita ng madugong laban. Yun lang pala. Masusunod. Magaling! Ang tagal mo namang mapisa. Ano kayang laman ng itlog na to? Ay, sana Takugami mapisa ka na. Para naman malaman ko kung ano ka, di ba? Totoo ang sinasabi ko. Ano? Oh, si Lolo. May kausap siyang lalaki sa may di kalayuan dito sa kamarig na kinaroroonan ko. Ano kayang pinag-uusapan nila? Hindi ko alam kung bakit hindi gumagana ang kapangyarihan ko ngayon. Pero base sa nakikita kong ekspresyon nila, parang isang seryosong bagay ang kanilang pinag-uusapan. Dose oras tayo magmimina. Hindi naman yata makatarugan yon. Tuwing umaga, ay pumapasok tayo sa pabrika ng mga armas upang magtrabaho. Sa hapon naman ang pagmimina. Hindi ko rin alam. Pero yan ang panukalang inanunsyo kanina sa plaza. Hindi na ito tama. Hindi tayo hayop upang gawin nilang alipin. Kahit nga ang hayop ay mayroon ding karapatang magpahinga. Kung hindi tayo susunod, tsak napapaslagin nila tayo. Kapag nangyari yun, paano na lang ang pamilyang maiwan natin, Yohe? Isme. Simulan ang laban! Etong sa'yo! Etong ganti ko! Eto pa! Kulang pa to! Walang kwentang laban! Ha! Ang lalambyan nyo! Ang dapat sa mga katulad nyo! Pinapatay sa lason! Anong? Dahil napabalunod kami ng itim na usok? Hindi! Ang hapde! Ang hapde!
Bakit po? Ang sama niya. Napakasama talaga nila. Sino po, Lolo? Sino pong tinutukoy niyo? Si Rizalde at ang Kapitolyo. Ha? Kung ganun, sila pong pinag-uusapan niyo kanina ni Mang Isme. Oo, Sabrina. Bakit, Lolo? May bago ho bang panukala? Gusto niyang gawing 12 oras ang pagmimina namin. Lolo, wala na po kayong pahinga kapag nagkataon. Napakasama niya. Napakasama nila, Sabrina. Lolo Yoy. Pinatay mo ang dalawang estudyante. Mga mahihina kasi. Hindi ako natuwa sa kanila kanina. Anong balak mong gawin sa mga bangkay nila? Ano pa? Itapon sa patay na gubat. Maraming mga gutom na buwetre at leon John. Paano kapag hinanap sila ng kanilang mga magulang? Simple lang ang sasabihin nila. Napatay sa laban. Sige. Di ba? Siya nga pala. Bago ko makalimutan, mukha yatang nagiging malapit si Bella at si William sa isa't isa. Ano naman ngayon kung magiging malapit sila? Nag-aalala lang ako. Isang napakagandang bata ni Bella. Malaanghel ang mukha. Nakakapang-akit. Subalit may tinatagong sungay at bangis. Baka naman siya ang tumuklaw sa bitag mo. Sa mga nakikita kong tingin ni William sa kanya, masasabi kong wala pa akong dapat na ipangamba. Hihintayin pa ba natin yan, Haring Rizalde? Huwag kang mag-alala, Reyna Luna. Kontrolado ko ang lahat. Dapat lang, Haring Rizalde. Dahil hindi ako papayag na muling bumagsak. Hindi na po talaga makatarungan ang ginagawa nilang to. Napakasama nila, Lolo. Napakasama ng namumuno sa atin. Kapag hindi kami sumunod sa kanila, papatay nila kami. At ayokong mawala ng maaga sa Frida. Dahil iniisip ko pa lang, paano na kayo ni Lucas? Hindi po mangyayari yun, Lolo. Hindi po ako papayag. Ay, sa Frida. Wala bang lalaban upang masubil ng kanilang masamang gawain, Lolo? Habang buhay na lang ba dapat na maging sunod-sunuran tayo sa kanila? Sa ngayon na po, wala pa. Wala pa naglalakas loob na labanan sila. Ay, wala pa, sa Frida. Pero darating ang panahon. Darating ang taong babawiin sa kung ano ang dapat ay atin. Huh? Wala bang nagbago sa aking bagong panukala? Wala. Ano? Pero alam naman natin na sa loob nila ay nais nilang umaklas. Pero wala silang magawa. Wala silang lakas ng loob na gawin yun. Dahil wala naman silang kakayahan. Tama! Wala silang kakayahan. Kaya wag na silang makaksay ng panahon na magreklamo. Dahil wala silang kakayahan lumaban. Pero wag tayong pakakampante. Baka wala tayong kaalam-alam. Meron na pala tayong pinapasok na kaaway. Anong ibig mong sabihin, Reyna Luna? Wala naman. Huwag ka mag-isip na ganyan. Walang sino man na magnanais na kalabanin tayo. Wala. Mananatili tayo sa pwesto at sa trono. Dahil ang sino mang magnais na kalabanin tayo. Patay! Mga bobo! Mga tanga! Mga mahihina!
mananatili tayo sa pwesto at sa trono. Dahil ang sinumang magnais na kalabanin tayo. Patay! Mga bobo! Mga tanga! Mga mahihina! Bukas na ang umpisa ng panukala. Bukas, 12 oras na ako magtatrabaho. Ay, mahabagin. Sana'y magawa kong lampasan ang lahat ng ito. Huwag naman po sana akong panghinaan ng loob. Mayroong 2 taong higit na nangangailangan sa akin. Huwag niyo pong hayaan na bumigay ang aking katawan dahil sa pagod. Huwag naman po sana. Totoo bang sinabi mo sa Frina? 12 oras na magtatrabaho sina Lolo? Oo, Lucas. Nagsasabi ako ng totoo. Kaya nalulungkot ako. Paano na si Lolo? Hindi naman siya taong bato para hindi makaramdam ng pagod. Napakasama talaga ng hari ng Kapitolyo. Wala silang awa. Dapat silang masupil. Pero sino ang susupil sa kanila? Kung lahat ay takot, walang laban, wala ding mangyayari sa Frina. Hanggang himutok lang tayo. Wala tayong magagawa upang kalabanin sila. Lucas. Umpisa na nagwalang humpay na trabaho. Hoy! Ikaw! Bakit ka nakatunga? Magtrabaho ka! Pagod na po ako. Maaari ko pang magpahinga. Pagod? Kakaumpisa pa lang ng araw, pagod ka na. Magtrabaho ka! Parang awan nyo na po kahit konting minuto lang na makapagpahinga ako ay ayos din sa akin. Sabi magtrabaho ka! Tama na, parang Mahabaging bathala. Hindi na nila iginalang matanda. Diyos ko! Lolo, narito na po pala kayo. Sandali lang po ikukuha ko po kayo ng bisan. Ay, salamat apo. Basang-basa talaga nagpawis ang damit ko. Sandali lang po, Lolo. Ikukuha ko po kayo. Heto na po ang bisan niyo, Lolo. Kinuha ko na din po kayo ng makakain at mainit na tsaa. Maraming salamat apo. Napakasama talaga ng pamamalakad ni Rizalde. Wala siyang awa. Lolo? Kanina po, sinaktan nila yung matandang uugod-ugod na. Hindi na sila naawa sa matandang yun. Hindi na nga halos makakilos ng mabilis. Ginagawa pa rin nilang alipin. Kawawa naman po pala siya. Kung may magagawa lang po sana tayo, Lolo. Kung meron lang po sana. Wala tayong magagawa ngayon na po. Kundi ang sumunod lamang sa kanila. Kahit pa hindi na makatawag kanilang ginagawa. Lolo? Matututo ka ng mga bayo. Gusto kong subukan ulit.
Pero pinangungunahan ako ng takot. Ayan ka na naman sa takot na yan eh. Paano ka matututo kung puro takot ang pinapairal mo? Di ba sabi ko sa'yo, alisin mo yung takot. Huwag takot ang pairalin mo. Kung nais mo talagang matuto, susubukan mo. Sige, susubukan ko. Pero sabay tayo. Oo naman. Sa'yo si Habagat, akin si Mayuri. Sige. Kapag natuto ka na, karera tayo ah. Oo ba, walang problema. Kung ganon, umpisahan na natin. Mayuri! Takbo! Habagat! Tayong patatalo! Mayuri! Ngayon na! Habol, Habagat! Habulin natin sila! Hindi tayo magpapatalo! Asa ka, Prinsipe William! Takugami? Kumusta ka na? Mabibisa ka na ba? Ang tagal mo namang mapisa. Sabik na ako malaman kung anong klaseng nilalang ka. Alam mo, kapag napisa ka na, aalagaan kita ng gusto. Seryoso? Kinakausap mo talaga yung itlog na yan? Di naman yan sasagot? Gusto ko lang naman eh, wala namang masama eh. Oh, bakit ang aga mo yata ngayon? Tapos ka na magbenta? Oo, konti nga lang yung napagbentahan ko. Kung marami sana akong mapagbentahan, marami sana akong nauwi ngayon. Huwag mo nang alalahanin pa yun. Isipin mo na lang, meron pa namang bukas. Bawi ka na lang ulit, di ba? Sa bagay, babawi na lang ulit ako bukas. Oh, si Lolo, nakauwi na ba? Oo, nakauwi na siya. Pagod na pagod nga eh. Grabe daw ang trabaho pinagawa sa kanila. Ang sasama talaga ng mga tao sa Kapitolyo. Kawawa naman si Lolo. Kung may maitutulong lang sana tayo. Wala tayong maitutulong, Lucas. Kasi wala pa naman tayong kakayahan na gawin ang trabahong ginagawa nila Lolo. Sabrina. Naawa tuloy ako kay Lolo. Pero wala naman akong magawa para tulungan siya. Ako rin. Wala rin akong kayang gawin. Lucas. Ang sarap sa pakiramdam. Para akong lumilipad sa ere. Ganito pala kapag marunong ka na talaga. Parang gusto ko na tuloy ulit-ulitin. Ganyan din ako nung una. Pero darating din yung oras na mauumay ka. Pero masaya talaga kapag nagawa mo na yung gustong-gusto mo talagang gawin. Parang ang gaan sa pakiramdam. Oo, Bella. Tama ka. Kaya ang saya ko ngayon eh. Ang tagal ko na talagang inaaral ang pangangabayo. Pero hindi ko talaga magawang matuto. Pero nung tinuruan mo ako, parang ang bilis lang. Natuto ka agad ako. Determinado ka din kasi, kaya madali lang. Pero kapag hindi ka talaga matututo. Utang ko sa'yo ang bagay na to. Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi ko rin naman matututunan to eh. Walang anuman yon, Prinsipe William. Magkaibigan tayo, di ba? Oo naman. Magkaibigan tayo. Tara na nga. Balik na tayo sa loob ng academy. Sige! Oh, dumating na pala si Lucas. Opo, Lolo. Pumunta lang po siya sa likod bahay para manguha ng halamang gamot na ilalaga niyo mamaya. Ay, hindi ka ba papasok sa trabaho mo sa Frida? Hindi na po muna siguro. Mabait naman po ang punong tagapamahala eh. Maintindihan niya po kung hindi muna ako papasok ngayon. Bakit nga ba hindi ka pumasok ngayon? Hinihintay ko po kasi kayong dumating, Lolo eh. Bakit nag-aalala ka sa akin?
Lolo, Huwag kang mag-alala po. Wala akong hamon na hindi kakayanin. Kakayanin ko to para sa inyo. Hindi ako bibigay. Lolo, pasensya na po kung hindi ka namin magawang tulungan ni Lucas. Kung may maitutulong lang po sana kami. Huwag niyo nang alalahanin pa yon. Kaya ko ang sarili ko sa Frida. Wala kayong dapat na ipag-alala ni Lucas. Lolo, Masaya ako kasi hindi na kita makikitang nakakunot noo ngayon. Bakit? Ang pangit mo kasi kapag nakakunot yung noo mo eh. Grabe. Gandang-ganda ka sa sarili mo, ha? Siyempre! Mamaliitin ko bang sarili ko? Siyempre hindi. Ibang klase ka talaga. Talaga? Matanong ko lang, bakit gusto mong maging reyna? Dahil sa kapangyarihan. Ha? Dahil kapag ako ang naging reyna, titingalain ako ng lahat. Lahat ng nais ko'y magagawa ko. Ang batas ng bawat salita ko. Bawat daraanan ko ay yuyukuran ako. Kaya nais kong maging reyna. Dahil gusto ko, ang lahat ay kontrolado ko. Makasarili ka pala? Bakit ikaw hindi? Ha? Kaya lang masaklap. Dahil hindi mo magawang kunin ang atensyon ng mga magulang mo. Bella. Minsan masakit talagang tanggapin ang katotohanan, di ba? Pero mas maganda rin hindi tayo maging bulag sa realidad. Dahil masaktan man tayo, hindi na ganong masakit. Bella. Ilalaga ko ang mga to. Ipapainom ko kay Lolo. Oo, kakailanganin ni Lolo ang mga yan. Lalo na ngayon na hindi magandang pakiramdam niya. Sa tingin mo kaya ko kayang gawin ang mga ginagawa ni Lolo? Yung mga gawain nila sa pagmimina. Alam mong hindi papayag si Lolo, di ba? Pero gusto ko lang naman na makatulong sa Frina. Oo nga, gusto mo makatulong. Pero alam mo namang bawal. Si Lolo ang mananagot. Sa bagay, tama ka. Magtrabaho na lang tayo. Kapag ganito, tutulungan natin si Lolo para maibsan yung pagod na nararamdaman niya. Sige, mabuti pa nga siguro. Tulungan na kita sa paggawa niyan. Mas mabilis kapag nagtulungan tayo sa paghalo ng mga sangkap, di ba? Sige ba, may tiwala naman ako sa iyo eh. Marunong ka. Ano namang akala mo sa akin hindi marunong? Marunong ako, no? Minsan na akong tinuruan nito ni Lolo. Oo na, hindi na ako kontra. Mabuti naman. Ay, marami na pala mga itlog dito. Lalo ng itlog ng mga pugo. Teka nga at ilalagay ko mga ito sa basket. Yeah. Yung itlog na inuwi ni Safrina. Mapipisa na yata. Nagkakaroon ng ukang tibulakan ng itlog. Teka, tatawagin ko si Safrina. Tsak na matutuwa yun. Oo nga, Safrina. Unti-unti na nga siyang napipisa. Mapipisa ng itlog. Lalabas na si Takugami. Safrina! Lucas! Tingnan nyo! Isang batang dragon? Itlog ng dragon ang ibinigay sa akin ng matanda. Pero wala ng dragon sa kaharian. Nabubuhay na lamang sila sa mahiwagang gubat ng Kanawa. Natatandaan mo pa ba kung sino ang matandang nagbigay sa'yo ng itlog ng dragon, Safrina? Hindi ko na po siya matandaan, Lolo. Pero, ang sabi niya sa akin, alagaan ko rin si Takugami. Nakapagtataka. Hindi basta-bastang nakakakuha ng itlog ng dragon. Lalo pa at matatagpuan na lamang sila sa mahiwagang gubat ng Kanawa. Wala naman po sigurong masama kung alagaan natin si Takugami. Tsaka,
Ibinigay naman po siya sa akin. Sige Apo, aalagaan natin ang batang dragon na yan. Palalakihin natin siya. Salamat po, Lolo. Maraming salamat po. Walang anuman na po. Napakaganda ng kulay mo, Takugami. Kulay berde. Parang kulay lang ng mga mata ko. Kulay berde din. Alam mo, sabi ni Lolo, wala na raw dragon dito sa Kaisiria. Nabubuhay na lang raw ang mga tulad mo sa bundok ng Kanawa. Pero kahit saan ka pa galing, wala na akong pakialam pa. Ang mahalaga, akin ka na. At ako na mag-aalaga sa'yo. Paglaki mo, lilipad tayo ng ubod ng taas. Di ba? Ililipad mo ako, di ba? Di ba? Nakakatuwang pagmasdan si Safrina. Tuwang-tuwa siya sa alaga niyang dragon. Pero dapat walang makakaalam nito. Dahil tiyak na malaking gulo ang mangyayari. Malaki ang produksyon ng mga ginto ngayon at pilak. Mukhang naging epektibo ang panukala mo, Haring Rizalde. Ako pa ba? Wala pa akong planong pumalpak. Liban na lamang kapag mayroon mangyalam. Pero tsak na maraming magrereklamo. Bakit? Takot ka ba? Bakit naman ako matatakot? Ako ang reyna ng buong kahariang ito. Matatakot? Kanino? Sa mga hampas lupang yun? Never. Wala akong pakialam kung mapagod man sila o mamatay man silang lahat sa pagod. Wala akong pakialam. Ang malaga sa akin ay ang yaman. Ang yaman lang. Ang kapangyarihan. Yun lang. At wala nang iba pa. Ako rin, Haring Rizalde. Wala akong pakialam kung mapagod man sila o mamatay man silang lahat sa pagod. Wala akong pakialam. Ang malaga sa akin ay ang yaman. Ang yaman lang. Ang kapangyarihan. Yun lang. At wala nang iba pa. Ako rin, Haring Rizalde. Lolo, tingnan mo si Takugami. Unti-unti na siya nakakagalaw. Hindi na siya nahihirapan. Oo nga po. Malakas ang batang dragon na to. Paglaki niya, Lolo, dadalhin ko siya sa labas. Maglalaro kaming dalawa. Sa tingin ko, Apo, wag mo na lamang gagawin ang naiisip mo. Ho? Bakit naman po? Bakit po hindi pwede? Kasabay ng pagpapaslang ng buong kaharian sa mga mamamayan na merong special abilities ay ang pagwasak din sa tirahan ng mga dragon. Mga dragon na noon ay kasama ng mga mamamayang payapang namumuhay. Umalis sila at hindi na muli pang nagpakita. Akala ng marami, namatay na ang lahi nila. Pero may isang mga ngasong taga rito sa atin ang nakakita sa kanila sa bundok ng Kanawa. Doon sila namumuhay, Apo. Sa bundok na kung saan walang sino man ang nangangahas na pumasok dahil sa mga elementong nakabalot dito. Kung ganun po,
Paano nangyaring merong itlog ng dragon ng matandang yun? Yun din ang ipinagtataka ko kung paano siya nagkaroon nito. Pero nandyan na yan. Isipin man natin ang isipin, sasakit lamang ang ulo natin. Dahil hindi rin natin ito mahahanapan ng sagot. Ay, ganun pa rin pala. Anong ibig mong sabihin na po? Akala ko po kasi magagawa ako maglaro kasama si Takugami sa labas. Hindi naman pala. Kailangan ko pala siyang itago. Ay, Safrina. Habol, Takugami! Habol! Habulin mo ako! Ang bilis niyang tumakbo. Nais niyang ibuka ang mga pakpak niya. Kaya lang maliit pa ito. Hindi niya pa magawang ibuka. Pero mabilis siyang tumakbo. Ang mabuti pa, magtatago ako dito sa malaking tipak na bato. Ayan, hindi niya ako kaagad dito makikita. Teka, ano? Ang inaapakan kong lupa! Unti-unti natitibag! Hindi! Mahulog ako! Hindi! Ha? Ano yun? Rico! Tulong! Tulong! Mahabagin! Isang bata? At tingin ko'y nahulog siya mula sa matarik na burol. Tutulungan ko siya. Gagamutin ko ang kanyang mga sugat. Rico! Ang sakit ng binti at braso ko! Aray! Huwag kang masyadong maglalaw. Lalo lamang lalala ang sakit. Hayaan mong gamutin ko mga galos at sugat mo. Sino ka? Mamaya ako na lamang sasagutin ng mga tanong mo. Sa ngayon, kailangan na muna kitang gamutin. Anong? Paano? Ang mga kamay mo, may lumalabas na puting liwanag. Manghang-mangha ka? Isa akong healer. Hindi pa maituturing na healer. Nag-aaral pa lamang ako upang matawag na tunay na healer. Pero bawal ang may kapangyarihan. Hindi kapangyarihan ang tawag dito, kundi kakayahan. Huh? Ako nga pala si Rina, galing sa Alteria. Ano ako ng punong healer ng Kapitolyo. Ikaw, anong iyong pangalan? Safrina. Safrina ang pangalan ko. Ikinagagala kita makilala, Safrina. Ikinalulungkot ko. Subalit, kailangan ko na bumalik sa palasyo. Sana hindi pa ituloy natin pagkikita. Huh? Saan ka ba galing, Safrina? Kanina ka pa nawawala Lolo, si Takugami po. Nakita niyo ba siya? Oo, nakita ko siya sa bungad ng gubat. Mabuti na lang at hindi siya lumayo. Pero ikaw, saan ka ba nagpupuntang bata ka? At, teka, anong nangyari sa'yo? Bakit putikan ka? Nahulog po ako sa matarik na buro, Lolo. Ha? Pinagtaguan ko po kasi si Takugami. Ay, mahabaging bata ka. Ay, halika nga. Gagamutin kita. Huwag na po.
maayos na po ako. Meron ho kasing tumulong sa aking bata. Ha? Ano? Opo, anak daw siya ng punong healer ng Kapitolyo. Ang galing niya, Lolo. Napakagaling ng kakayahan niyang manggamot. Ay, healer? Opo. Anak ng healer? Opo. Pero anong ginagawa niya sa gubat ng Faspiria? Hindi ko na po naitanong eh. May mga dala siyang halaman na iba't ibang uri. Baka nangangalap lamang siya ng mga halamang gamot. Ay, marahil nga. Hindi niya ba nakita si Takugami? Hindi po, Lolo. Ay, mabuti naman kung ganon. Sige na. Maglinis ka na ng katawan mo. Ang dumi-dumi mo na. Sige po, Lolo. Bakit tila yata napapalapit si Safrina sa mga taong hindi dapat na makalapit sa kanya? Bakit? Pasensya ka na kanina, Takugami ah. Kung pinagtaguan kita. Gusto lang naman talaga kitang laruin eh. Kaya lang napahamak pa ako. Pasensya ka na sa akin ah. Munti ka na rin mawala. Mabuti na lang nakita ka ni Lolo, no? Oh. Bakit? Gutom ka na ba? Gusto mo bang kumain? Pumuga ka ng apoy? May kapangyarihan ka? Pero bakit ang lakas mo na? Gayong hindi ka pa naman lubusang malaki. Ang galing mo naman, Takugami. Ang galing mo. Galing mo naman, Takugami. Hindi ko akalain na lalabas ka agad ang kapangyarihan mo. Safrina! Lolo! Lolo, si Takugami po! May kapangyarihan po siya, Lolo! Ang galing-galing niya! Teka, kapangyarihan? May kapangyarihan ang batang dragon na yan? Pero masyado pa siyang bata, Safrina. Hindi ko po alam, Lolo. Basta po, meron po siyang kapangyarihan. Bumuga po siya kanina ng apoy. Ano? Sasanggain kong espada mo gamit ang espada ko! Akala mo tapos na ako matake? Eto, tanggapin mo! Akala mo, hindi ko kayang basahin ang nilalam mo ng utak mo? Pwes, hetong tanggapin mo! Gumagawa na naman siya ng ice blades! Kakapot! Sasanggain ko yan! Anong... Bakit unti-unting natutunaw ang mga ice blades ko? Anong nangyari? Tanggapin mo to! Hindi! Matatamaan ako ng malaking balang apoy! Hindi! Malakas nga talaga siguro ang kapangyarihan ng batang dragon na ito. Hindi ko akalain na sa murang edad nito ay makagagawa siya ng apoy. Lolo, gusto ko pong pumunta uli sa burol. Papayagan niyo naman po ako, di ba? Ano naman ang gagawin mo doon? Nakakalimutan mo na yata ang katatapos mo lamang na mapahamak. Hindi ko naman po nakakalimutan yun, Lolo. Ang gusto ko lang naman po, makapaglaro kami ni Takugami. Ay, sige. Pero bumalik ka kaagad. Opo, Lolo! Babalik po ako kaagad! Takugami, tara na! Bumalik tayo sa burol!
napakakinis kong balat! Ha? Hindi ako talo! Yun! Hindi totoong laban! Bakit ka ba nagagalit? Tinututukan mo ako ng kutsilyong gawa si Yelo. Bakit? Papatayin mo ako? Papatayin mo ako? Walang sino man ang maaaring makatalo sa akin! Wala! Ikaw! Nanalo ka lamang kanina dahil dinaya mo ako! Tinulak mo ako! Hindi pa ba sapat sa yung dinaya mo ako kanina? Tapos ngayon nagawa mo pa ako itulak! Bella, pwede ba? Magtigil ka muna. Unang-una, hindi kita dinaya. Talagang talo ka kanina. At pangalawa, bakit ba hindi mo magawang tanggapin na talo kang talaga? Ang lakas ng loob mong tutukan ako ng kutsilyo? Bakit? Tingin mo, hayaan kitang gilitan ako ng lieg, ha? Ha? Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Huwag mo kong sasagarin. Ang mga mata niya, nagiging malalim at mabigat ang titig sa akin. Ang dilim ng tumitig ng kulay tsokolate niyang mga mata. Nakakatakot. Huwag mo kong susundan. Ha? Ang sarap sa pakiramdam, no, Takugami? Yung tahimik, walang gulo. Pero kapag bumaba ka sa burol na to, makikita at masisilayan mo yung realidad. Minsan nagagawa kong umiti. Minsan naman, tinatago ko lang yung nararamdaman ko. Mahirap din kasi na ipakita mo yung nararamdaman mo sa iba. Alam mo ba? Palagi dito si Lucas. Tapos ngayon eto ako. Ako naman yung umakyat dito sa burol. Hindi para pangarapin na makaapak sa lugar na yan. Nakikita mo ba yung mataas na tori na yon? Yan ang palasyo. At sa hilagang bahagi, ang academy. Ang paaralang pinapangarap ni Lucas. Hindi ko alam kung bakit niya pinapangarap na makapasok sa lugar na yan. Kasi ako, kahit kailan, hindi ko papangarapin. Ay, tama na nga to. Mabuti pa maglaro na lang tayo. Halika, habulin mo ako ulit. Sabi ko na nga ba eh, gusto mo rin maglaro? Halika, habulin mo ako, dali! Habulin mo ako! Yung gubat! Ang patay na gubat! Nakakatakot ang itsura niya! Yung mga puno wala ng mga dahon. Kulay itim ang lupa. Ano yun? Takugami, tayo na! Umalis na tayo dito! Nakakatakot ang lugar na to! Ano yun? Sino yung sumigaw? Nanggagaling sa banderon? Tatakbo ko! Aalamin ko kung sinong sumigaw na yun! Tulong! Bata! Tulungan May bata niyo sa ibaba ako! ng talon at nalulunod siya! Ang taas nitong kinaroroonan ko! Pero kung bababa pa ako, makatuloy na siyang mamatay at malunod! Bahala na! Kahit nandito ako sa itaas ng talon, tatalon ako! Ililigtas ko siya! Bibilang ako hanggang 3! 1, 2, 3! Tulungan! Huwag ka mag-alala! Tutulungan kita! Kapit ka lang!
Tulungan. Huwag ka mag-alala! Tutulungan kita! Kapit ka lang! Nasaan na kaya si Safrina? Sana naman walang mangyaring masama. Kagaya ng nangyari kanina. Ewan ko ba sa batang yon? Masyadong lapitin ang kapahamakan. Mabuti pa magayos na ako ng mga kailangan kong dalhin sa pagpasok ko sa pabrika. Ihiga ko siya dito sa gilid. Ikaw? Ang prinsipe? Siyang batang... Hindi na siya gumagalaw. Baka kung... Hindi siya maaaring mamatay. Anong gagawin ko? Yung dibdib niya, didiinan ko ng ganito. Isa, dalawa, tatlo. Mabuhay ka. Huwag kang mamamatay. Mabuhay ka. Mabuhay ka na. Parang awa mo na. Huminga ka ulit. Isa, dalawa, tatlo. Bakit wala? Hangin. Kailangan niya ng hangin. Pero paano? Kailangan ko siyang bigyan ng hangin. Bahala na. Ititikit ko ang bibig ko sa bibig niya. Ihihipan ko siya. Buhay siya. Buhay siya. Sinong... Hindi. Yung batang nanakit sa akin nandito siya. Hindi niya ako dapat na makita. Magtatago ako. Prinsipe William! William! Anong nangyari sa'yo? Anong... Bella? Ikaw? Ako nga! Bakit? May iba ka bang kasama? Sino nagligtas sa akin? Nasaan siya? Ha? Ano bang sinasabi mo? Ako ang nagligtas sa'yo. Ako at wala nang iba. Ikaw? Ikaw ang nagligtas sa akin? Sa muntikan ko ng pagkalunod? Oo! Ako, Prinsipe William. Ako. Pero... Ako lang ang nandito. Ako lang ang nagligtas sa'yo. Walang iba. Ha? Ayos ka lang ba? Oh, napakawalang hiya mo. Ako ang nagligtas sa prinsipe. Ako at hindi ikaw. Salamat, Bella. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Huwag mo siyang yakapin. Sinungaling siya. Sinungaling ang batang yun. Ako ang nagligtas sa prinsipe. Pero bakit sinabi niyang siyang nagligtas sa prinsipe? Bakit siya ganun? Napakasama niya. Sabrina? Lucas? Ano nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka? Saan ka galing?
Lucas? Inumin mo tong mainit na tsokolate upang maibsan ang lamig na nararamdaman mo. Salamat. Siya nga pala, patungo rito ang Hari at Reyna. Ipinarating ko sa kanilang nangyari sa iyo. Niligtas mo ako? Bakit? Ha? Di ba galit ka sa akin? Dahil natalo kita. Kahit naman masama ang loob ko sa iyo, hindi ko naman maaatim na may mangyari sa iyong masama. Paano mo nga pala nalamang nandun ako? Sinundan kita. Kaya lang nawala ka kaagad sa paningin ko eh. Pero sinundan ko yung mga marka ng paa ng kabayo kaya nalaman ko kung nasan ka. Maraming salamat, Bella. Kung hindi dahil sa'yo, marahil ay patay na ako ngayon. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Hindi ko hahayaang masaktan ka. Mapahama ka. Nandito lang ako lagi. Pero sinabi ko sa'yo kanina na wag mo akong susundan. Tingin mo naman susundin kita. Alam mo namang matigas ang ulo ko, di ba? At kahit sabihin mo sa akin na wag kitang sundan, susundan at susundan pa rin kita. Dahil ayokong mag-isa ka. Basang-basa ka. Ano bang nangyari? Saan ka na naman galing? Naligo lang ako sa dagat. Kaya ako basa ngayon. Galing ako dun. Ha? Galing ako sa dalampasigan. Pero wala ka dun. Bakit ka nagsisinungaling? Lucas? Aminin mo sa akin ang totoong nangyari sa Frina. Wala to. Wala to. Huwag mo na lang intindihin pa. Sige, maiwan na muna kita ha. Magbibihis lang ako. Sa Frina. Ano ba talagang nangyari? Nakarating sa akin na munti ka na raw malunod. Huwag mo na po akong alalahanin pa, Mama. Ayos na ako. Bakit kasi pumunta ka doon? Paano kung hindi ka nailigtas ni Bella? Alam mo namang hindi ka marunong lumangoy. Alam ko naman po yun, Mama. Hindi ko naman po sinasadyang mahulog ako sa talon. Hindi ko sinadya yun. Nadulas lang ako. Hindi makakarating ang iyong ama. Kaya ako munang pumunta rito. Marami siyang dadaluhang pagpupulo. Sigurado ka bang maayos na talaga ang iyong pakiramdam? Kailangan kapag dumating dito ang iyong amay, malakas ka na. Mama. Ayoko maabutan ka niya na ganyan ang itsura. Ayoko makita kanyang mahina. Opo. Opo, Mama. Alam kong may problema ka. Pwede mong sabihin sa akin kung gusto mo. Wala naman akong problema. Sa akin ka pa ba magsisinungaling? Matagal na tayong magkasama. Halos magkapalitan na nga tayo ng mukha eh. Wala akong problema. Masama lang yung loob ko. Huh? Masama ang loob mo? Bakit? May tinulungan kasi ako. Tapos merong dumating. Natakot ako. Natatakot na naman ako. Kaya ayun, nagtago ko. At alam mo yung nakakainis doon? Yung nagsinungaling yung taong yun na siyang nagligtas dun sa taong iniligtas ko. Sabrina. Wala naman dapat sa akin yun eh. Pero ewan ko ba? Masakit kasi. Kasi ako dapat yun eh. Ako dapat yung taong pinasasalamatan niya. Ako dapat yung... Ikaw dapat yung ano? Lucas?
Bakit hindi mo ituloy? Wala. Kalimutan mo na lang. Sino ba kasi ang taong tinulungan mo? Lucas. Ganun ba talaga siya kaimportante para sumama ang loob mo ng ganyan? Hindi. Hindi sila ganun kaimportante. Safrina. Bella? Prinsipe William? Bakit? Ayos ka na ba? Oo naman. Ako pa ba? Patingin nga ng braso mo. Pwede mo namang tingnan yung braso ko kahit di mo hawakan. Mas maganda kapag hahawakan ko. Mas masusuri ko ng maayos. Nilapatan ko na ng gamot yan. Di naman yan magmamarka eh. Mawawala din yung lapnos. Gagamutin kita. May dala akong gamot dito. Ito yung gamot na ginagamit ni Ina kapag nasusugatan ako dati. Bakit mo ginagawa to? Wala ka namang pakialam sa akin dati, di ba? May pakialam ako. Hindi lang halata. Huwag ka nga malikot. Gagamutin kita. Ginamot ko na nga yan. Hindi na kailangan na... Kailangan. Hayaan mo na akong alagaan ka. Siya nga pala, Bella. Ano yun? Bakit hindi ko natatanda ang basahang damit mo kanina? Di ba yung niligtas mo ako? Eh di dapat, basa ka ng tubig. Hindi mo lang siguro napansin. Basang-basa ako kanina. Siguro dahil nangihina ka kaya hindi mo napansin na basang-basa ako. Kung sa bagay, hinang-hina nga ako kanina. Bakit may nabubuhay ng mga taong sinungaling sa mundong to? Bakit? Gusto ko mag-ensayo, Takugami. Nais mo ba akong panoorin? Gusto kong ibuhos lahat ng inis ko sa batang yon. Ang sama niya. Naiinis ako sa kanya. Heto pa! Kita mo na? Wala na yung marka ng lapnos ko, di ba? Ang galing ko talaga maghalo ng sangkap ng mga gamot. Nagyayabang ka na naman. Hindi ako nagyayabang Nagsasabi ako ng totoo. Hindi na nga siguro maaalis sa'yo yung pagiging mayabang. Sobrang taas kasi ng bilib mo sa sarili mo. Kaya kapag natalo ka... Gusto mo bang palisin kong ngisi mo yan sa labi mo? Bakit? Anong gagawin mo sa labi ko? Anong sinabi mo? Ikaw ang may sinabi, hindi ako. Hindi mo ko tinamaan. Nakakainis ka! Sinasagad mong pasensya ko Heto pa! Mahina ka, Bella. Sunod-sunod ng atake mo pero hindi mo pa rin magawang tamaan. Ganun matatamaan din kita. Heto, kung may ilagan mo. Hawakan kong dalawang kamay niya. Tama na kasi. Sige na. Suko na ako. Ikaw nang panalo. Kumalma ka na. Sabi nito!
Oh, yan. Nabutin niyo dyan. Tama na. Huwag niyo kukunin ang mga yan. Parang awa niyo na. Amin na to. Amin na mga pagkain mo. Parang awa niyo na. Ibalik niyo sa akin ang mga yan. Ibalik niyo sa akin. Itiwan mo nga ako. Ibalik niyo sabi sa akin eh. Parang awa niyo na. Amin sabi to. Hindi. Parang awa niyo na. Itiwan mo nga ako. Nagmamakaawa ako sa inyo. Ibalik niyo sa akin ang mga pagkain ko. Ha? Hindi pwede. Amin na to. Ibalik mo yan sa kanya! Ha? Ikaw na naman. Bakit? Natatakot ka? Hindi mo ibabalik sa matanda? Gusto mong mangitim uli ang mga mata mo? At saka isa pa, anong karapatan mo manakit na matanda, ah? Hindi ba sinabi ko na sa inyo maghanap buhay kayo ng legal? Ibalik niyo sabi yan eh! Dahil kung hindi! Oo na. Heto na, sa'yo na to. Tanda, Sige! Umalis na kayo! Kundi paluluhurin ko kayo sa harap niya para humingi ng tawad! Tayo na. Umalis na tayo rito. Tara na. Ayos lang po ba kayo, Lola? Ikaw na naman, Ineng. Pangalawang beses mo na akong tinulungan. Napakabait mo talaga. Walang anuman po yun. Sige na po. Kainin niyo na po mga yan. Babantayan ko po kayo para wag na kayong gambalain ng mga barakong yun. Sige, Apo. Maraming salamat talaga sa iyo, ha. Napakabuti mo.